Magandang araw, Sir Gimbal. Ako po si Joy Rodriguez, 23 anyos na taga Sitio Mahiwaga, sa may bundok ng Antique. Isa po akong simpleng babae na madalas iwasan ng mga tao. May lahi kasi kami na mga mangkukulam, mambabarang, at manggagaway. Kaya kahit saan ako pumunta sa aming bayan, parang may laging nakatingin, may laging bumubulong. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong tinawag na bruha o malas na nilalang. Lumaki po ako sa lugar na yun na puro sumbat at pangungutya ang maririnig para sa aming angkat. Bata pa lang ako, alam ko nang iba ang tingin nila sa amin. Kapag dumadaan ako sa kalsada, bigla silang tatahimik. Yung mga bata, ituturo ako sabay takbo. Tapos, sisigaw ng anak ng mangkukulam. Ang sakit po, Sir Gimbal. Pero sanay na rin ako. Para bang parte na ng buhay ko yung ganoong trato. Noong una, may mga tiyahin pa akong kasama sa bahay. Mga tahimik lang sila. Pero sabi ng mga kapitbahay, sila raw ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao kahit walang pruweba. Pinaniniwalaan agad. Hanggang sa isa-isa silang nawala. May namatay sa karamdaman. May umalis dahil sa hindi na kinaya ang pangaalipusta. Ako na lang po ang natira sa aming sityo. Akala ko po, kapag wala na sila, titigil na rin ang mga tao sa masasamang sinasabi nila. Pero mas lalo pa silang naging marahas. May nagsasaboy ng asin sa harap ng bahay ko. May naglagay ng bawang sa pinto ko. At may mga nagdarasal pa raw tuwing dumadaan ako para hindi sila masapian. Minsan, gusto ko na lang din umalis. Pero saan ako pupunta, Sir Gimbal? Dito ako ipinanganak. Dito ako lumaki. At kahit ganito, dito ko rin minahal ang lugar namin. Hindi ko kasalanan kung may kakaiba sa dugo namin. Kung pwede lang mamili ng pamilya o kamag-anak, ginawa ko na. Ang alam ko lang, hindi ko naman ginusto ang lahat ng ito. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Hindi yung lagi akong tinataboy o tinitignan na parang halimaw. Ngayon po, gabi-gabi akong nagdarasal. Hindi ko alam kung para saan. Para patawarin ko ba sila o para tuluyan na akong mawala sa lugar na to. Pero isa lang po ang sigurado ko, Sir Gimbal. Pagod na ako sa paniniwala nilang ang dugo ko ay sumpa. Buti na lang, may isa akong kaibigan sa sityo. Si Nancy, na hindi natatakot sa akin. Kahit na pinagbabawalan siya ng pamilya na kausapin ako, hindi siya nagpapaapekto. Kahit paano, may nahihingaan ako ng sama ng loob. Nancy, matagal ko nang iniisip to. Baka oras na siguro para umalis ako ng Sitio Mahiwaga. Ha? Ano? Anong ibig mong sabihin, Joy? Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa Maynila. Doon na lang siguro ako magsisimula ulit. Wala naman akong maayos na buhay dito, Nancy. Araw-araw na lang, puro takot at pangungutya ang inaabot ko. Pero Joy, kaya mo bang mag-isa ron? Wala kang kamag-anak, wala kang kakilala. Paano kung mas lalo kang mahirapan? Mas mahirap na ba kaysa rito? Dito, kahit anong gawin ko, mali pa rin sa kanila. Kahit ngumiti ako, iniisip nila na may masamang plano ko. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal, Nancy. Yung hindi ako tinatakbuhan ng mga bata o tinataboy ng matatanda. Alam kong mahirap, Joy, pero dito ka na lumaki. Dito ang buhay ninyo. Dito inilibing ang mga magulang mo at ang mga tiyahin mo. Alam ko, pero baka mas masakit kung dito rin ako tatanda. Habang walang nagmamahal o nagtitiwala sa akin, baka sa Maynila, kahit papaano, may magturing sa akin na tao, hindi halimaw. Hindi kita mapipigilan, Joy, pero tandaan mo, kahit anong sabihin ng mga tao dito, hindi ako naniniwala na masama ka. Kaibigan kita. Salamat, Nancy. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ang hirap umalis pero kailangan ko to. Gusto kong maramdaman kung paano maging malaya kahit minsan lang.
Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Basta pangako kapag nakarating ka na ron, magchat-chat ka. Pwede rin na video call para alam kong ligtas ka. Pangako, Nancy. At kapag maayos na ang lahat, babalik din ako dito. Pero sa oras na yun, gusto kong makita nilang kaya kong mabuhay kahit wala ang mga sumpa nila. Nancy, may isa pa pala akong hihilingin bago ako umalis. Ano yun, Joy? Yung bahay namin saka yung maliit na lupang tinataniman ko ng kamote sa likod. Pakialagaan mo sana habang wala ako. Wala naman akong ibang mapagkakatiwalaan dito kundi ikaw. Ha? Joy? Hindi ko alam kung dapat kong tanggapin yan. Baka magalit ang mga tao, sabihin inaangkin ko na. Hayaan mo sila, Nancy. Sanay na ako sa sabi-sabi ng mga tao dito. Hindi naman yun totoo. Basta ikaw lang ang alam kung hindi ako huhusgahan. Kung sakaling hindi na ako makabalik, gusto kong mapunta sa iyo yung mga bahay at lupa. Kahit maliit lang yun, alam kong magagamit mo sa hinaharap. Huwag mo namang sabihin na hindi ka na babalik, Joy. Hindi mo alam baka sa Maynila makahanap ka ng magandang trabaho. Baka balang araw, kikilala ka na at matigil na rin ang mga chismis dito. Sana nga, Nancy. Pero kung hindi man, gusto ko lang na may magbabantay sa lugar namin. Doon kasi ako lumaki. Doon ko inilibing lahat ng sakit at ala-ala. Parang parte na ng buhay ko. Kahit gusto ko mang kalimutan. Kung yan ang gusto mo, Joy, aalagaan ko. Sisiguraduhin kong malinis yung bahay at hindi mapapasok ng mga hayop. Tataniman ko rin ulit yung bakanting lupa para hindi magmukhang iniwan. Salamat talaga, Nancy. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa kabaitan mo. Hayaan mo kapag nagkapera ako sa Maynila, papadalhan kita kahit kaunting tulong. Hindi ko yun kailangan, Joy. Ang mahalaga, ligtas ka at masaya. Pero sa totoo lang, mamimiss kita. Wala na akong makakausap dito ng totoo. Mamimiss din kita, Nancy. Ikaw lang ang naniwala sa akin kahit lahat ng tao ang tingin sa akin sumpa at masama. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Kaya dapat mo talagang subukan, Joy. Baka sa Maynila, makakita ka ng bagong simula. At kapag bumalik ka, ipakita mo sa kanila na yung tinatawag nilang mangkukulam ay kaya palang bumangon at mabuhay ng marangal. Oo, Nancy, yan ang bala ko. Hindi para patunayan sa kanila, kundi para patunayan sa sarili ko na kaya kong maging masaya kahit may madilim na nakaraan. Nitong isang linggo lang, nagpasya na akong umalis, Sir Gimbal. Dala ko lang ang ilang damit, kaunting gamit, at kaunting naipong pera. Sumakay ako papuntang Maynila, kahit wala akong kakilala o matutuluyan. Pagdating ko ron, parang ibang mundo, Sir Gimbal. Maingay, mabilis, at puno ng tao. Medyo nakakatakot pero tiniis ko. Naglakad-lakad ako, nagtanong-tanong kung saan may trabaho. Tinitignan ko rin ang mga paskil sa poste. Wanted kasambahay, tindera, kahit ano basta marangal. May mga araw na wala akong makain at gabi na sa gilid lang ng kalsada ako natutulog. Pero sabi ko sa sarili ko, mas mabuti na to kaysa sa sitio Mahiwaga kung saan puro at takot at panghusga. Ngayon, kahit mahirap, pakiramdam ko, mas malaya ako. Sa unang pagkakataon, ako mismo ang pumili ng direksyon ng buhay ko. Pero hindi rin pala ganoon kadali, Sir Gimbal. Totoo pala ang mga naririnig ko, na ang isang Maynila ay isang malaking gubat. Miss, gabi na. Baka gusto mong may kasama pa uwi. Delikado dito. Salamat pero kaya ko po. Malapit lang ang bahay ko. Baka naman nagmamadali ka. Wala namang mawawala kung sasama ka muna sa akin. Bibigyan pa kita ng pera. Hindi ko kailangan yan. Pakiusap, umalis ka na lang. Huwag ka na magpakipot, miss. Alam ko naman kung bakit ka nandito sa Maynila. Sa itsura mong yan, mukha kang probinsyana.
Naghahanap ka ng trabaho, hindi ba? Ako na lang tutulong sa'yo. Bitawan mo ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Dahil sobrang kulit niya, Sir Gimbal, napilitan tuloy akong gumamit ng salitang Latin para tigilan niya na ako. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Aray, hayop ka. Anong ginawa mo sa akin? Ano to? Dugo? Bakit may dugo? Pinilit kong iwasan ng ganito pero huwag mo na sanang ulitin sa iba. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Hoy, miss! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Anong ginawa mo? Ang sakit ng tiyan ko. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ko ginusto, Sir Gimbal. Pero minsan, kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. Kahit pa ang kapangyarihang ayaw mo nang gamitin ang siyang magliligtas sa'yo. Kung itatakwil ko ang pagiging lahing mangkukulam namin, sa ganitong pagkakataon, ipagpapasalamat kong may ganito akong kakayahan. Bata pa lamang ako. Lahat ng uri ng pangungula, lahat ng uri ng dasal sa Latin, pati ang pambabarang ay naituro sa akin ng mga tiyahin ko. Pero hindi ko ito basta-basta ginagamit, Sir Gimbal. Sa mga pagkakataong ikapapahama ko lamang. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng matutuluyan na trabaho. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin sa isang nakainan kong karinderya na may kakilala siyang naghahanap ng kasambahay. Nakakwentuhan ko kasi ang isa sa mga tindera. Ay, iha, ngayon lang kita nakita rito sa karinderya. Bagong salta ka ba? Opo, ate. Ako po si Joy. Kakadating ko lang po galing probinsya. Gusto ko sanang maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Ganun ba? Saan ka galing? Sa Antique po, sa may bundok po ng Sitio Mahiwaga. Medyo malayo po talaga. Antique? Ang layo nun Ang tapang mo naman, iha. Wala kang kamag-anak dito, ano? Wala po. Ako lang mag-isa. Nagbabaka sakali lang po na makahanap ng trabaho. Kahit ano po, basta marangal. Nako, saktong-sakto yan. May kakilala ako, si Aling Didit. Matagal na siyang naghahanap ng kasambahay. Pero wala pa ring mahanap na mapagkakatiwalaan. Baka gusto mong subukan. Talaga po? Kahit baguhan lang po ako, pwede po ba? Oo naman. Ang hanap na lang ay yung maayos makisama at marunong sa gawaing bahay. Mabait yon. Taga Pasig. Ito isusulat ko sa iyo yung numero at social media niya. Ayan, tawagan mo siya bukas ng umaga. Sabihin mo, ako si Maring ng karinderya na nasa tabi ng terminal. Sabihin mo na ako ang nagbigay ng kontak niya. Baka kasi magtaka eh. Salamat po talaga, Ate Maring. Ang laking tulong niyo po sa akin. Akala ko po kanina, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula dito sa Maynila. Ay nako, huwag mong alalahanin yan, iha. Lahat naman tayo nagsimula sa wala. Miski ako, galing din ako sa probinsya. Taga Marinduque naman ako. Basta magtiwala ka lang at magpakabuti ka. Baka yan na ang simula ng bagong buhay mo dito sa Maynila. Sana nga po, Ate Maring. Salamat po ulit. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan niyo sa akin. Walang anuman, Joy. Kumain ka na muna ha. Sagot ko na ang panulak mo. Eto, soft drinks. Mukhang gutom na gutom at pagod ka. Pagkatapos mo, tawagan mo na si Aling Didit para may matuluyan ka na agad. Salamat po talaga. Parang may liwanag po ulit akong nakikita. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Gimbal. Matapos kong kumain, nagpa-load na ako at sinubukang mag-text at magpadala ng mensahe sa chat kay Aling Didit. Nag-reply naman agad siya. Nagkita kami sa isang mall sa Pasig. Ikaw ba si Joy? Yung sinasabi ni Maring sa karinderya? Opo, ako po yun. Sabi po niya kayo raw po yung naghahanap ng kasambahay.
Ay oo, pero linawin ko lang ha. Hindi ako yung amo mo. Ako lang ang nagre-recruit. May kakilala kasi akong mayamang pamilya sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Sa mga mayayaman. Ayos lang ba sa'yo? Ganun po ba? Wala naman pong problema. Basta maayos na trabaho. Ang sahod ay 9,000 kada buwan. Stay in. Libre ang pagkain. Kwarto. At pamasahe kapag day off mo. Pero dahil ako ang naghanap at nag-ayos ng employer, may 20% akong porsyento sa sahod mo. Ibig sabihin po, mga 7 to po ang makukuha ko buwan-buwan? Tama, pero ayos na rin yun, di ba? Hindi lahat ng kasambahay may ganong halaga, lalo na kung baguhan. At kung magustuhan ka ng amo, may posibilidad na madagdagan pa yan. Opo, ayos na po sa akin. Hindi naman po ako mapili basta marangal po ang trabaho. Maganda yan. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa bahay ng pamilya. Ako na ang kakausap sa kanila. Magdala ka lang ng ID at konting gamit mo. Opo, Aling Didit. Maraming salamat po sa pagkakataon. Walang anuman. Basta tandaan mo, Joy. Maging masipag at huwag masyadong madaldal at siguraduhin malinis lagi ang bahay. Kapag nagustuhan ka nila, baka tumaas pa ang sahod mo. Opo, Aling Didit. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya. Yan ang gusto ko. Masunurin at determinado. Oo lang oo. Sige, larga ka na. Bukas, bagong simula na yan para sa iyo. Salamat po talaga, Aling Didit. Pero pwede po bang makituloy muna ako sa inyo? Ilang araw na po kasi akong paghala-gala. Kung saan po ako maabutan ng gabi. Wala pa po kasi akong matutulayan dito sa Maynila. Ganun ba? Saksakan ka naman ng kawawa. Sige, pero ibabawas ko sa sahod mo ha. Di ba may butal na 200? Sa akin na yon. Sige po, ayos lang po. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Aling Didit. Kinabahan po ako, Sir Gimbal. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga taga Maynila, lalo na ng mayayaman. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magtiwala. Sumakay kami ng jeep, tapos ng tricycle, hanggang sa makarating kami sa isang malaking subdivision. Ang linis ng kalsada, puro magaganda at malalaking bahay. Habang naglalakad kami papunta sa gate ng bahay ng amo, parang nanginginig po ang tuhod ko. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng isang babae, si Ma'am Lorna. Siya ang asawa ng negosyanteng amo ko, si Sir Anton. Maganda si Ma'am, maayos manamit, at mabait ngumiti. Si Sir naman ay tahimik, parang seryoso lagi, pero magalang namang kumausap. 3 ang anak nila. Ang panganay, si Marco, parang 21 years old, matangkad at laging may earphones. Ang pangalawa, si Angela, 18, medyo tahimik at mahilig mag-cellphone. Parang suplada siya. At ang bunso, si Miggy, 10 years old na parang makulit. Habang ipinapakilala ko ni Aling Didi, nakatingin lang sila sa akin. Ramdam kong sinusuri nila kung maayos ba akong tao. Magandang umaga po, Ma'am Lorna, Sir Anton. Ito na po ang sinasabi kong kasambahay, si Joy Rodriguez. Mabait tong bata. Galing po siyang probinsya. Masipag at marunong po sa gawaing bahay. Siya ba yung nirekomenda mo, Didit? Opo, ma'am. Matagal na po akong naghahanap para sa inyo. At tingin ko, siya na po talaga ang bagay dito. Marunong daw po siya maglaba, magplantsa, maglinis, pati magluto ng mga simpleng ulam. Galing ka raw probinsya? Opo, sir. Sa Antique po, sa Sitio Mahiwaga. Ngayon lang po ako nakapunta sa Maynila. Antique? Ang layo nun na. So, stay-in ka? Dito ka titira. Libre na ang pagkain at kwarto mo. Ang sahod mo ay 9,000 kada buwan. Gaya ng napag-usapan ninyo ni Didit.
Opo ma'am, salamat po sa pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya. Ma'am, sigurado akong hindi kayo magsisisi. Tahimik tong batang to. Hindi po reklamador. Kung may gusto po kayong ipagawa, sabihin nyo na lang po sa kanya. Sige Didit, salamat ha. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Opo ma'am, salamat po. Basta maging tapat ka lang sa trabaho mo, Joy. Hindi ka namin papabayaan. Opo sir, pangako po. Aba ayos. O Joy, dito ka na muna. Ako na ang bahala magpaalam sa gate. Ma'am sir, salamat po. Tatawag na lang po ako kapag kailangan ulit ng isa pang kasambahay. Sige Didit, usap na lang tayo ulit. Pagkaalis ni Aling Didit, dinala ako ni Ma'am Lorna sa maliit na silid sa likod ng bahay. Pero biglang nagbago ang tono ni Ma'am Sergimba. Mula sa mabait at magiliw kanina sa harapan ni Aling Didit, naging malamig at matalim ang mga salita nito. Oh, ito ang kwarto mo. Maliit lang yan pero ayos na yan para sa katulad mong baguhan. Saka wala kang karapatang umangal dahil nakikitara ka lang at chimay ka lang dito. Maliwanag? Opo ma'am, salamat po. Makinig kang mabuti ha, kasi ayokong inuulit-ulit to. Dito sa bahay namin, may mga patakarang dapat sundin. Una, bawal kang mga alam ng gamit ng kahit sino, lalo na ng mga bata. Kapag may nawala, kahit hindi mo kasalanan, ikaw pa rin ang pananagutin ko. Ikaw lang naman ang ibang tao rito. Kita mo naman kami-kami lang. Naiintindihan mo? Opo ma'am, naiintindihan ko po. Pangalawa, bawal magreklamo. Kung may ipapagawa ako, gawin mo agad. Walang mamaya o pagod po ako. Dito, mabilis ang galaw. Naiintindihan mo ba, Joy? Opo ma'am. Pangatlo, lahat ng pinag-iutos ko o ng asawa ko, sundin mo. Pati mga anak namin. Walang tanong-tanong, walang palusot. Gusto ko yung kasambahay na marunong sa lugar niya. Opo ma'am, gagawin ko po ang lahat. Tungkol naman sa pagkain, kakain ka lang sa tamang oras. Agahan, tanghalian at hapunan. Wala kang pwedeng kunin sa kusina kung hindi oras ng kainan. Malinaw. Ayoko sa masiba ha. Opo ma'am. At isa pa, hindi ka pwedeng sumabay sa amin kumain. Kakain ka lang kapag tapos na kami. Kung may tira, yun ang para sa'yo. Opo ma'am, naiintindihan ko po. At tungkol naman sa day off mo, isang araw lang yan kada linggo. Mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag lumagpas ka sa oras o hindi ka bumalik, kakaltasan kita ng sweldo, maliwanag. Opo ma'am, maliwanag po. Mabuti, ayokong may problema sa bahay ko. Kaya kung gusto mo magtagal dito, sumunod ka lang. Ngayon magpahinga ka na, maaga kang gigising bukas. Tandaan mo rin, kailangan gising ka na ng alas 5 ng umaga. Dapat may nakahain na agad na almusal bago bumaba ang mga bata. Ayoko naghihintay sila. Sige po ma'am, gigising po ako ng maaga. Ang pahinga mo lang ay hanggang alas 11 ng gabi. Kapag may kailangang ayusin bago matulog, asikasuhin mo muna bago ka humiga. Opo ma'am. Mabuti, tandaan mo lahat yan, Joy. Gusto ko ng kasambahay na tahimik, mabilis kumilos at marunong umintindi. Kapag sumunod ka sa mga patakaran ko, siguradong tatagal ka rito. Pero kung hindi mo kakayanin, sabihin mo na ngayon pa lang. Kakayanin ko po ma'am. Salamat po muli sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Tignan natin, sige, magpahinga ka na. Maaga kang gigising bukas. Sir Gimbal, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang magiging mahirap yata ang pinasok ko. Pero sabi ko, wala naman yatang masama kung susubukan ko muna. Naiisip ko pa lang na wala naman akong matutuluyan at pera kung aalis na agad ako, ay parang nangihina ako. Isa pa, nakakahiya rin kay Aling Maring at Aling Didi. Dahil hindi naman ako masyadong nakatulog. Dahil siguro sa pamamahay. Maaga akong nagising. Alas 4:30 pa lang ay bumangon na ako. Pero hindi muna ako gumalaw ng kahit ano sa refrigerator. Dahil baka kagalitan ako ni Ma'am Lorna. Pero nang bumangon si Ma'am Lorna bandang alas 6 ng umaga,
Mas nagalit siya nang makita niyang wala pang nakahain sa mesa. Ano to, Joy? 6:00 na. Wala pa ring almusal sa mesa. Anong ginagawa mo? Pasensya na po ma'am, maaga naman po akong nagising. Hindi ko lang po alam kung pwede kong galawin yung mga pagkain sa rep at mga gamit sa kusina. Hindi ko rin po alam kung ano pong gusto niyong kainin. Ay nako, Diyos ko. Wala ka bang sintido, Kumon? Alam mo namang trabaho mo yan. Dapat alam mo na agad ang gagawin kahit walang nagsasabi. Pasensya na po talaga ma'am, hindi na po mauulit. Ay nako, tonta. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung lahat ay kailangang ituro pa sa'yo? Kung hindi mo alam, magtanong ka. Huwag kang nakatayo lang dyan na parang estatwa. Opo ma'am, patawad po, magluluto na po ako ngayon. Abay, dapat lang. Gusto ko bago bumaba ang pamilya ko, nakahain na lahat. At siguraduhin mong malinis ang pagkakaluto. Ayokong may dahilan ulit para magalit ako, maliwanag. Opo ma'am, maliwanag po. Lumabas si Ma'am Lorna sa kusina. Habang ako naman, mabilis na nagluto. Nanginginig ang kamay at pilit pinipigilan ng luha. Simpleng sinangag, sunny side up egg, hotdog at bacon ang idinulot ko sa pamilya. Maya-maya, nagising na ang buong pamilya at umupo na sa hapagkainan para kumain. Sir Gimbal, nagulat ako dahil akala ko si Ma'am Lorna lang ang masungit sa kanila. Lahat pala sila, maliban sa bunsong si Miggy. Ano to, Joy? Ang alat naman na sinangag, parang inilublob sa asin. Pasensya na po, sir. Baka po napadami lang po talaga ng lagay ng asin. Aayusin ko po sa susunod. Ano tong itlog? Ano to? Hindi man lang pantay ang luto, oh. Ang sabi ko, sunny side up, hindi half cook. Pasensya na po, Sir Marco. Ngayon lang po kasi natutunan magprito ng ganun. Nasaan na yung orange juice ko? Kanina pa ako naghihintay. Ang bagal mo naman kumilos, ate. Ay, sandali lang po, Ma'am Angela. Kukunin ko na po sa rep. Hay nako, Joy. Anong klaseng almusal to? Lasang probinsya ang luto mo. Dapat sanay ka na sa panlasa ng may kaya. Hindi yung parang luto ng karinderya. Pasensya na po talaga, ma'am. Susubukan ko pong pagandahin pa sa susunod. Dapat lang. Dito hindi pwedeng basta-basta. Tandaan mo yan, Joy. Ayoko ng palpak. Opo, ma'am. Pasensya na po talaga. Pagkatapos mong magligpit sa kusina, linisin mo na rin ang buong bahay. Lahat magmula sa sala, kusina, banyo, pati kwarto ng mga bata. Tapos maglaba ka ng mga damit namin. Tapos plantsahin mo agad, maliwanag. Opo. Saka ako naman, yung mga bisikleta ko sa garahe ang dudumi na. Pakilinisan mo lahat, ha. Gusto kong kintab na kintab bago ako umalis mamaya. Opo, Sir Marco. Yung mga aso ko, paliguan mo sila mamaya, ha. Lalo na si Snowy, ang baho ng amoy. Ma'am Angela, baka po kagatin po ako ng aso. Hindi po kasi ako sanay magpaligo ng ganyan. Excuse me? Anong sabi mo? Ayaw mong paliguan ng mga aso ko? Yan ang utos ko. Kung takot ka, huwag ka nalang magtrabaho dito. Hindi naman po sa ganun, Ma'am Angela. Natatakot lang po talaga ako. Oh my gosh, ang dami mong sinasabi. Isa ka lang namang kasambahay. Hindi mo pwedeng piliin kung anong gusto mong gawin. Gawin mo na lang yung sinasabi ko. Angela, tama na yan. Pero Joy, tandaan mo, kapag may ipinapagawa sa'yo rito, sundin mo agad. Ayokong naririnig na tumatanggi ka. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Mabuti. Ngayon kumilos ka na. Tapusin mo ang mga utos namin. Sinimulan ko na po, Sir Gimbal, ang trabaho ko sa bahay nila Ma'am Lorna. Araw-araw, ganito ang ginagawa ko. Naglilinis, naglalaba at nagpaplantsa. Sanay naman po ako sa hirap kaya hindi ko ininda ang pagod. Pero, ang hindi ko talaga makayanan ay yung pagpapaligo sa mga aso ni Angela. Tuwing lalapit ako, tahol sila ng tahol. Parang gusto akong kagatin kahit anong lapit ko.
lalo silang nagwawala. Kaya halos hindi ko matapos ang utos sa takot. Kaya kong indahin lahat ng hirap at pagod sa trabaho, Sir Gimbal. Pero ibang usapan na kapag kinanti at sinaktan ako. Ano itong mga nilabahan mo? Ang baho pa rin. Parang hindi mo man lang binalawan na maayos. Pasensya na po, Ma'am Angela. 2 beses ko na pong binanlawan yan. Baka lang po. Baka lang? Huwag kang palusot dyan. Ang sagwa ng amoy, oh. Hayan, ihahagis ko sa mukha mo para malaman mo. Singhutin mo. Aray, Ma'am Angela, sandali lang po. At saka bakit hindi mo pa rin napapaliguan ng mga aso ko? Matagal ko nang inutos sa iyo yan na. Pasensya na po talaga, Ma'am Angela. Ang tapang po kasi nila, tahol po ng tahol. Halika nga ritong babae ka at sumasagot ka pa. Aray, Ma'am Angela, maawa ka na po sa akin, nasasaktan po ako. Huwag niyo po akong sabunutan. Aray, Ma'am, nasasaktan po ako sa sabunot niyo. Buwisit kasi itong babae na to. Hindi marunong sumunod sa utos tapos patugan pa. Joy, ano ba naman yan? Ang tamad-tamad mo. Kahit mga simpleng utos hindi mo maayos. Pati anak ko napapahiyang kasama mo. Pasensya na po, pero ginagawa ko naman po lahat ng inuutos nyo. Hindi po ako tamad sa trabaho. Ganon. Sumasagot ka pa. Wala kang respeto. Halika nga rito, dali. Lakad. Ma'am, ang sakit po. Huwag niyo po akong kalad ka rin, ma'am. Sandali lang po. Tumahimik ka. Kailangan mong matutunan ang leksyon mo. Ma'am, bakit niyo po ako dinadala rito sa bodega, ma'am? Diyan ka muna. Para matuto kang sumunod. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, maliwanag? Sinara ni Ma'am Lorna ang pinto ng malakas, Sir Gimbal. Naiwan ako sa dilim at masikip na bodega. Nanginginig, pinipigilan ang pag-iyak. Ma'am, bakit niyo po ako dinala rito sa bodega, ma'am? Maawa na po kayo. Huwag ninyo po akong ikulong dito, ma'am. Hoy, ang ingay-ingay mo. Magtanda ka dyan. Tumahimik ka nga. Pasalamat ka. Iyon lang ang inaabot mo kay mami. Iyon na po, Sir Gimbal, ang simula ng kalbaryo ko sa mga amo ko. Mula noon, parang araw-araw ay parusa. At sa tuwing may pagkakamali ako, kahit gaano kaliit, minsan, talsik lang ng sabaw sa mesa. Minsan, punit sa basahan. Agad nila akong binabartulina sa madilim na bodega. Doon po ako ikinukulong ng walang ilaw, walang tubig. Minsan kahit pagkain ay wala. Kapag nagugutom ako, tinitiis ko na lang. Minsan nga, kahit hindi ko naman kasalanan, ako pa rin ang napapagalitan. Kapag masama ang timpla ni Ma'am Lorna, ako ang pinagbubuntunan ng galit. Si Angela naman, halos araw-araw kong sigawan ako. Tawagin akong tanga, probinsyana o walang modo. Si Marco naman, pinagtitripan ako. Minsan, ipapagawa ang isang bagay tapos pagtatawaran ako kapag sinunod ko. May mga pagkakataon din, Sir Gimbal, na pinupuyat nila ako. 12:00 na ng gabi. Gigisingin ako ni Ma'am Lorna para ipainit ang gatas o maglaban ng damit na gusto niyang gamitin kinabukasan. Wala po akong reklamo. Pero ang sakit isipin na kahit anong sipag at pakikisama, kulang pa rin para sa kanila. Ang tanging pahinga ko lang ay yung mga oras na nakukulong ako sa bodega. Doon ko lang nagagawang umiyak, huminga ng malalim, at ipagdasal na sana, balang araw, matapos na ang lahat ng hihirap na to. Minsan, lumalabas ako ng bahay para magtapo ng basura sa labas. Kinausap ako ng isang kasambahay sa kapitbahay. Uy, Day, bago ko lang ba rito? Parang ngayon lang kita nakita eh. Oo po. Ako po yung bagong kasambahay nila, Ma'am Lorna. Joy po. Kayo po, taga rito rin po? Oo, ako si Edna. Katulong ako sa kabilang bahay. Kaya Ma'am Tess, matagal na rin ako rito. Pero sigurado ka bang gusto mong magtrabaho dyan? Kakasimula ko lang po nitong 1 linggo. Bakit po? May problema po ba? Naku Joy, kung alam mo lang,
walang nagtatagal na kasambahay dyan sa mga amo mo. Ilang beses na akong nakakita ng mga nauna sa'yo. May umalis, may tumakas, may isa pang araw na bigla na lang nawala. Ha? Nawala po? Paano po yun? Hindi raw umuwi sa probinsya. Hindi rin nagpaalam. Simula nun, ayaw na naming makialam. Pero balita talaga na mapang-abuso yung mga yan. Lalo na si Ma'am Lorna at yung anak niyang si Angela, maldita yun eh. Ganun po ba? Pero wala naman po akong ibang mapuntahan eh. Naiintindihan ko, Joy, pero tandaan mo to. Kung sakaling maramdaman mong delikado ka na, tumakbo ka agad. Huwag mo nang hintayin mangyari pa. Salamat po, Ate Edna. Iingatan ko po yung mga sinabi niyo sa akin. Sige na, ingat ka palagi ha. Kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako sa kabila. Sir Gimba, gustong gusto ko na sanang magsumbong kay Ate Edna. Pero naumid ang dila ko. Gustong gusto ko nang sabihin kung anong klaseng pang-abuso ang ginagawa sa akin ng pamilyang ito. Pero parang may pumipigil sa akin. Hindi rin naman kasi salbahe sa akin ang lahat. Buti na lang, nandyan si Miggy. Mabait ang bata sa akin, Sir Gimbal. Kapag alam niyang pinaparusahan ako ng mama o ate niya, palihim niya akong binibigyan ng pagkain o tubig. Pero Sir Gimbal, may hangganan din ang lahat. Hindi ko kinaya. Nang isang gabi ay pasukin ako ni Sir Anton sa loob ng kwarto ko. Habang mahimbing na natutulog. Joy, halika nga rito sandali. Pagod ako. Pakimasahe nga ng likod ko. Sir, pasensya na po pero hindi ko po alam kung tama na ako ang gumagawa niyan. Ano? Uutusan lang kita, nagrereklamo ka pa. Masunurin kang katulong, di ba? Hindi po sa ganun, sir. Hindi lang po ako komportable na gawin yan sa inyo. Huwag mo akong sinasagot, Joy. Isa kang katulong dito, tandaan mo yan. Ano, Anton? Anong nangyayari dito? Lorna, ito kasi si Joy. Ewan ko ba, parang inaakit ako. Ang lapit-lapit kanina. Kung makatitig parang may gusto. Pinagsasabihan ko lang siya na kahit tumihaya siya sa harapan ko, hindi ko siya papatulan. At ikaw lang ang mahal ko. Asawa ko. Hindi po yan totoo, ma'am. Ako po ang lumalayo. Tumahimik ka. Malandi kang babae. Isang malakas na sampal ang tumama sa akin. Wala kang hiya. Gagantihan mo pa ng ganyan ang pagpapalamon namin sa'yo? Ma'am, hindi ko po. Akala mo siguro maaakit mo ang asawa ko, no? Oportunista. Haliparot. Kung hindi ka pa aalis sa paningin ko ngayon, may mangyayaring hindi maganda. Ma'am, hindi ko po ginagawa yung iniisip niyo. Wala po akong masamang hangarin. Ito ang tatandaan mo, babae ka. Hindi lang sampal ang aabutin mo kapag pinatuloy mo pa yung kalandian mo na yan. Ang mabuti pa, mag-alsabalutan ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito bukas. Maliwanag. Layas. Ma'am, paano po yung sweldo ko? Kapal naman ang apog mong manghingi ng sweldo. Ikaw na nga tong gumagawa ng kabalbalan. Dalahira. Iyon na po, Sir Gimbal. Ang araw na tuluyan akong napuno. Hindi ko na kayang tiisin ang mga sigaw, pang-aalipusta at ang kasinungalingan nila. Sa bawat araw na lumilipas, para akong tinatanggalan ng pagkatao. Kaya nagpasya akong umalis. Pero bago iyo, gusto kong maramdaman nila ang bigat ng sakit na idinulot nila sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Habang nag-iimpake ako ng ilang gamit, biglang bumalik sa isip ko ang mga dasal at ang orasyong itinuro ng mga ninuno ko. Mga salitang hindi para manakit, kundi para ipasa sa hangin ang bigat ng kalooban. Tinawag ko ang hangin, binigkas sa isip ang mga pangalan nila, at hiniling ko na makita nila ang sarili nilang mga kasalanan. Kinabukasan, bago ako umalis, nagnanaknak sa malalaki at makakating pantal ang buong muka at katawan ni Sir Anton, Ma'am Lorna at Angela. Hindi na ako nagpaalam sa kanila.
Gaya ng sinabi ni Ma'am Lorna sa akin na ayaw nila akong maabutan kinabukasan. Anton, Angela, anong nangyayari sa atin? Bakit ang kati-kati dito? Saan galing ang mga pantal na ito? Nahigad ba tayo? Ako rin, kaninang umaga pa to nagsimula. Akala ko kagat lang ng lamok pero parang dumadami. Ma'am, Dad, ang kati-kati talaga. Parang sinusunog ang balat ko. Anong nangyayari sa atin? Nako, Diyos ko. Baka may nakain tayong masama o baka may alikabok na sa bahay. Hindi yan normal, Lorna. Tignan mo tong braso ko. Puro pantal, parang may sumpa. Sumpa? Huwag niyo naman po akong takutin, Dad. Baka si Joy yan. Tigilan mo nga yan, Angela. Bakit nga ba parang bigla na lang tayong pinaparusahan? Hindi ko alam pero kung ano man to, kailangan nating ipatingin to. Nagtungo sa mga espesyalista ang tatlo, Sir Gimbal. Subalit, hindi malaman ng doktor kung anong problema sa balat nila. Ma'am, sir, tapos na po ang mga test ninyo. Wala naman kaming makitang dahilan kung bakit kayo nagkakapantal. Wala ring allergy o infection sa resulta. Ha, Doc? Paano yun? Buong katawan namin nangangati. Pati si Angela hindi mapakali. Doc, please naman. Ang katakati talaga. Kahit anong ointment, walang bisa. Naiintindihan ko po pero sa ngayon, mukhang hindi ito galing sa karaniwang sakit. Baka stress o matinding pagod. Uminom na muna kayo ng gamot na pampakalma at antihistamine. Kung hindi pa rin mawala, bumalik kayo rito. Stress daw? Doc, sabay-sabay kaming tinamaan. Hindi naman ata normal yun. Ganun pa man, wala po kaming maipapaliwanag na medical na dahilan. Pasensya na, sir. Ma'am, paano kung hindi nga sakit to? Paano kung may kinalaman to kay Joy? Posibleng kayang ipakulam tayo ng babaeng yon. Pero ma'am, simula nung umalis siya, sunod-sunod na itong nangyayari. O baka siya mismo ang mangkukulam. Lorna, baka tama si Angela. Hayop na babae yan. Ilang linggo na po ang lumipas, Sir Gimbal. Mula nang iwan ko ang bahay nila Ma'am Lorna. Tahimik na mga araw sa bagong tirahan. Maliit na silid sa tapat ng simbahan. Pero payapa. Doon ako naglalaba para sa mga kapitbahay. Minsan, tumutulong sa karinderya. Wala na po akong iniisip kung hindi ang makapagsimula muli. Pero isang hapon, habang nag-aalok ako ng labada, may lumapit na dating kasambahay mula sa kabilang kalye, si Ate Edna. Hoy Joy, narinig mo na ba yung nangyayari kina Ma'am Lorna mo? Hindi po ate, bakit? Ano pong balita? Nako, grabe raw. Lahat sila may mga kakaibang pantal at parang laging nilalagnat. Paulit-ulit daw silang nagpatingin sa doktor pero wala namang mahanap na sakit. May mga gabi pang araw na nagwawala si Angela. Umiiyak na parang may nakikita. Ganun po ba? Siguro po, panahon na rin po para pagbayaran nila ang ginawa nila sa mga kasalanan nila sa mga minaltrato nilang kasambahay. Huwag mo sabihin sa akin na may kinalaman ka sa nangyari sa kanila. Wala po. Hindi ko po magagawa yun. Pero susubukan ko pong dalawin sila minsan. Sir Gimbal, kinabukasan, lakas loob akong nagsadya sa kanila upang makita kung gaano kalala ang mga balat nila. Gusto ko ring makuha ang sweldo kung hindi nila ibinigay. Pati ako ay nagulat sa itsura nila Sir Anton, Ma'am Lorna at Angela. Halos tad-tad ng sugat ang mga muka at katawan nila. Parang sa ketong. Mas malala pa nga dahil bukod sa nagnanaknak at nagdurugo, nangingitim pa ang mga ito. Pero wala akong maramdamang awa, Sir Gimbal. Pakiramdam ko, para akong nakatingin sa aking canvas, sa aking masterpiece. Joy, anong ginagawa mo rito? Sinong nagpaakyat sa'yo sa bahay namin? Walang nagpaakyat, Lorna. Ako mismo ang pumasok. Kailangan nating mag-usap-usap ngayong gabi. Walang hiya ka! Ikaw ba ang may kinalaman sa mga sugat namin, ha? Ikaw ba ang kumulam sa amin? Oo, Anton, ako. Ako ang dahilan kung bakit kayo nagdurusa ngayon.
Hindi ko na matiis lahat ng ginagawa niyo sa akin. Ano? Ginantihan mo kami. Wala kang karapatang gawin yun. Wala akong karapatan? Ako yung sinampal, sinabunutan, kinulong, tinawag na hampas lupa. Araw-araw ginagawang alipin dito. Mas masahol pa ako sa hayop. At ngayon, kayo ang nakakaranas ng sakit na minsan ay pinatikim nyo. Isinumpa mo kami, Joy. Demonyo ka talaga. Hindi ako demonyo, Lorna. Tao lang akong marunong magdusa at gumanti. Pero kung gusto nyong matapos to, madali lang. Humingi kayo ng tawad sa akin. Luhuran niya ako. Halikan niyo ang mga paa ko bilang paghingi ng kapatawaran. Ano? Are you insane? Wala kaming gagawin na ganyan. Isa kang baliw. Hindi kami luluhod sa tulad mo. Hindi mo kami kayang paikutin. Hindi? Sige. Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa humuhupa ang mga sugat nyo. Hindi lang sugat yan sa balat, kundi sa kaluluwa. Ganyan kapangit ang mga budhi ninyo. Joy, maawa ka na. Ang kate, para akong sinusunog. Ngayon nararamdaman nyo ang apoy ng pagdurusang pinatikim nyo sa akin? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papatayin. Gusto ko lang maranasan nyo kung gaano kasakit ang maging walang laban. Kapag natutunan nyong humingi ng tawad ng totoo, dun lang matatapos ang lahat ng to. Hanggang sa araw na yon, mararamdaman nyo pa rin ang sumpa ng isang Joy Rodriguez na inyong pinahirapan. Hindi mo kami kayang takutin, Joy. Kahit anong kulam ang gawin mo, hindi ako luluhod sa'yo. Sigurado ka, Ma'am Lorna? Wala ka ba talagang balak humingi ng tawad? Hindi ako magsusorry sa katulad mong walang utang na loob. Dito ka kumain, dito ka tumira, tapos ganito ay gaganti mo? Wow, utang na loob. Itinuring niyo akong basura. Pero sige, kung ayaw niyo talagang humingi ng tawad, baka may iba akong dapat parusahan. Anong ibig sabihin mo, Joy? Sina Marco at Miggy, pwede ko silang idamay sa kulam. Gusto niyo ba yon? Para one big happy family? Huwag mong idadamay ang mga kapatid ko, Joy. Wala silang kinalaman dito. Wala rin naman akong kinalaman sa galit at sakit na tinanim niyo sa akin, pero tinanggap ko. Ngayon ako naman ang tatanggap. Huwag mong idadamay ang mga anak ko, Joy. Huwag na. Madali lang, Lorna. Sinabi ko na ang mga kondisyon ko. Saka gusto kong ibigay ninyo ang buong sweldo ko at titigil ang lahat. Pero kung magmamatigas kayo, baka marinig nyo na lang ang mga sigaw ni na Marco at Miggy sa hangin. O kaya naman gusto nyo bang itaas ko ang level ng kulam sa inyo? Tipong may lalabas na ipis o daga mula sa mga tiyan nyo at isusukan nyo? Sabihin nyo lang, kaya kong gawin yan. Kaya ko kayong patayin gamit ang itim na mahika. Joy, maawa ka na. Huwag mong idadamay sina Marco at Miggy. Wala silang kasalanan, lalo na si Miggy. Oo na, Joy. Kahit anong galit mo sa amin mo na lang ibuhos. Kami ay nagkasala sa'yo, hindi mga anak namin. Ngayon, kayo ang nakikiusap. Ngayon nyo lang naisip ang salitang awa. Nasaan yun? Noong ako yung umiiyak sa bodega, habang giniginaw at gutom? Nagkamali kami, Joy. Nagpadala lang kami sa galit, sa yabang. Hindi namin alam na ganito ang magiging kapalit. Ang bawat galit ay may ugat, Lorna. At minsan, hindi mo alam kung kailan tututubong muli. Pero, kung gusto nyong maputol ang sumpa bago pa umabot sa mga anak nyo, alam nyo na ang dapat gawin. Joy, patawarin mo na kami.
Hindi ko alam kung paano namin mababawi ang lahat. Pero, maawa ka. Huwag mong galawin ang mga anak namin. Ang kapatawaran na hindi hinihingi lang sa bibig, Anton. Dapat galing sa puso. At kung totoo ang sinasabi niyong nagsisisi kayo, ipakita niyo. Joy, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang alam kong tama noon, pero mali pala. Sir Gimbal, walang nagawa ang tatlo kung hindi lumuhod sa harapan ko. At isa-isa nilang hinalikan ng mga paa ko. Huling gumawa nito si Angela. Nakitang-kita ko ang pag-ismid ng mga mata. Alam ko sa sarili ko, Sir Gimbal, na kapag inalis ko ang kulam sa kanila, pwede nila akong balikan. Pwede nila akong ipakulong, kaya nagdesisyon akong hindi ko na muna tatanggalin ang kulam. Tuturuan ko muna ng leksyon ang masasamang taong ito para sa mga kagaya kong inapi nila. Joy, aalisin mo na ba yung kulam sa amin? Papagalingin mo na ba kami? Hindi pa. Hindi ko pa gusto. Ang totoo, parang nung hindi kayo marunong tumingin sa akin, mas masarap ngayon. Kasi ngayon, kayo ang nakararanas. Hindi mo kami pwedeng gawing katuwaan mo. Anong gusto mo, Joy? Sabihin mo na. Ang gusto ko? Gusto kong pagbayaran ninyo ang lahat ng inabot ko rito. At iba pang mga kasambahay ninyo na inapi at inabuso nyo dati. Magsisilbi kayo sa akin. Hindi kayo pwedeng tumanggi. Hindi kami susunod dyan. Hindi mo kami pwedeng utusan na gumawa ng ganyan na bagay. Nasa loob ka ng pamamahay namin, Joy. Susunod kayo, Angela. At ikaw, Lorna. Ikaw at si Angela ang maglilinis ng buong bahay na maayos. Walang palusot. Kung may magkamali, ikukulong ko kayo sa bodega kagaya ng ginawa ninyo sa akin. Joy, hindi namin kaya mapahiya ng ganyan. Huwag mong idamay kami sa ganitong kahihiyan. Hihintayin ko lang naman yung araw na magpakatotoo kayo sa pagsisisi. Hanggang hindi ako kumbinsido na nagsisisi kayo, hindi ko aalisin ang kulam. At kung hindi kayo susunod, mawawala pa ang kaunting ginhawa ninyo. Lalo ko pa kayong paparusahan. Patawarin mo na kami, Joy. Gagawin namin. Hihingin namin lahat ng gusto mo. Kilos na. Simulan ninyo ngayon. Paglilinis, pagluluto, paghuhugas. Lahat. At kung manahimik kayo, baka mapaaga ang pagbawi ko sa sumpa. Sir Gimbal, takot na takot talaga silang tatlo. Sina Ma'am Lorna, Sir Anton, at Angela. Sumusunod sila sa lahat ng iniutos ko. Parang mga batang nahuling nagkasala. Ako naman, nakaupo lang sa upuan. Pinagmamasdan silang naglilinis, nagluluto at halos hindi na humihinga sa kaba. Hindi ko na rin namalayan. Nalimutan ko pala sina Marco at Miggy. Akala ko kasi wala sila. Lumabas naman sa pinagtataguan niyang kwarto sina Marco at Miggy. Sinabi ni Marco na paparating na ang mga pulis. Joy, katapusan mo na. Nagsumbong na ako sa mga pulis. Makukulong ka sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Ganun ba, Marco? Akala ko wala ka rito. Ang bilis mo palang kumilos. Ayan, Joy. Tignan mo. Akala mo makakalusot ka? Tignan natin ngayon. Tama na yan. Diyan ka dapat. Sa kulungan ka rin mauuwi. At ako mismo ang magsisiguro na mabubulo ka ron. Akala mo makakatakas kasi ginawa mo? Sa wakas, makakaganti na rin kami. Ganyan nga. Tumawa lang kayo. Pero ni hindi nyo pa alam ang kalahati ng kaya kong gawin. Anong pinagsasabi mo? Wala ka namang magagawa, Joy. Hindi nyo pa kilala kung sino talaga ako. Matagal kong itinago to. Ang dugo naming may dalang orasyon at kapangyarihan. Matagal ko ring ipinangako sa sarili ko na hindi ko to gagamitin. Maliban lang kung kinakailangan. Joy, anong balak mong gawin? Subukan nyo lang akong ipatakip sa mga pulis. Ipakulong ako. Sa isang iglap lang,
kaya kong tapusin ang buhay ng lahat ng pumipigil sa akin. Huwag mong sabihin yan, Joy. Huwag mo kaming takutin. Hindi ako makahinga. Mommy, Dad, help. I can't breathe. Joy, stop it. Stop it, please. Angela! Angela, anak! Anong nangyari? Joy, tama na. Tama na pakiusap. Hindi na namin gagawin yun. Hindi na. Pag nagpatuloy ka pa, Marco, sa pagtawag sa pulis para ipakulong ako, bago pa sila makarating dito, patay na ang mga magulang at kapatid mo. Kaya kung ako sa'yo, babawiin mo ang pagtawag sa kanila. Hawak ko sa leeg ang buhay nila. Sige, sasabihin ko ang mga pulis na huwag na sila magpunta rito. Tatawagan ko sila. Joey, please, alisin mo na ang kulam. Suko na kami. Gagawin namin ang gusto mo. Patawarin mo na kami, Joy. Pangako, hindi namin gagawin sa ibang ginawa namin sa'yo. Basta't alisin mo na ang kulam sa amin. Huwag mo na kaming patayin. Hindi na namin kaya ang pangangati ng mga sugat namin sa mukha at katawan. Joy, parang awa mo na. Joey, please. Sige, pero bago ko alisin, ibigay niyo na muna lahat ng huling sweldo ko. Hindi ako makakapagsimula nang wala akong makakain o matutuluyan. Narito na. Ito na ang huling sweldo mo, Joy. Sige na, alisin mo na ang sumpa. Alisin mo na ang kulam na ito. Sir Gimbal, tinanggap ko na po ang bayad nila. Pero habang nakatingin ako sa kanila, pakiramdam ko, baka lokohin pa rin nila ako kapag nakatalikod na ako. Kaya ang naisip ko, kapag nakalabas na ako ng bahay nila, unti-unti na silang gagaling. Mawawala ang mga sugat at hapdi sa katawan nila. Pero kasabay noon, mabubura rin sa isip nila ang lahat ng tungkol sa akin. Pangalan ko, mukha ko, pati ang mga ginawa ko. Parang hindi ako kailanman naging parte ng buhay nila. Kaya kong gawin yun. Ganun na nga lang, Sir Gimbal. Mas mabuting kalimutan nila ako kaysa sa balikan pa ang bangungot na ako rin mismo ang dahilan. Proteksyon na rin sa sarili ko. Kaya paglabas ko ng bahay, lahat sila ay unti-unting nakatulog. Mga 1 oras lamang ito, Sir Gimbal. At mawawala na rin ang bisa ng kulam sa 3. Para matiyak kung wala na silang maalala tungkol sa akin. Muli akong bumalik, makaraan ng 2 oras. Nag-doorbell ako sa kanila. Bumungad sa akin si Ma'am Lorna. Sino ka? Ang ginagawa mo rito sa harap ng bahay namin? Ako po si Joy, ma'am. Naghahanap po ako ng trabaho bilang kasambahay. Kasambahay? At sino naman ang nagsabi sa yung may bakante rito? Nagbabaka sakali lang po sana. Pasensya na po. Sige, pumasok ka. Nangangailangan nga kami. Tignan natin kung marunong ka talaga magtrabaho. Ay, sige. Sa susunod na lang po pala, ma'am. Babalik po ako rito. Pangako. Sige po, mauna na kayo. Tagumpay ako, Sir Gimbal. Hindi nila ako maalala. Nabura ko na ang alaala nila sa akin. At batay sa nakita ko sa muka at katawan, wala na ang mga nilagay kong kate. Pero kitang-kita ko ang mga markang iniwan nito. Magdusa sila, Sir Gimbal. Kahit doon man lang, makabawi ako. Dahil sa labis na trauma ko sa Maynila, Sir Gimbal, ipinasya ko na lamang na bumalik na lamang sa Sitio Mahiwaga. Joy, ikaw ba yan? Grabe, hindi ako makapaniwala. Akala ko hindi ka na babalik dito sa Sitio Mahiwaga. Oo, ako to, Nancy. Naisip kong bumalik na lang. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan. Pero bakit? Akala ko dun ka na sa Maynila makakapagsimula. Anong nangyari sa'yo? Ang payat mo, saka parang ang lungkot ng mga mata mo. Ang akala ko rin, doon ko mahanap ang ginhawa. Pero mali pala ako, Nancy. Sa halip na ginhawa, puro hirap at pahirap ang inabot ko doon. Ha? Bakit naman? Mabait ba yung mga amo mo doon? Hindi, Nancy. Sila ang pinakamasasamang taong nakilala ko. Araw-araw nila akong inaaway, pinapahiya at pinahihirapan. Pinagtatrabaho ko ng halos walang pahinga. Minsan, sinasaktan pa ako kapag may mali akong nagawa. Diyos ko, Joy! Bakit hindi ka tumakas?
Natakot ako noong una. Pero ngayon, kinaya ko na. Umalis na talaga ako. Hindi ko rin alam kung paano ako nakaligtas, Nancy. Para bang tinulungan na lang ako ng tadhana. Nakakaawa ka naman, Joy. Pero salamat at nakabalik ka pa rin ng ligtas. Oo, salamat, Nancy. Pero ngayon, natutunan ko na kahit anong layo ng marating ko, babalik at babalik pa rin ako dito. Dito ko na lang haharapin ang lahat. Sir Gimbal, 1 buwan na ang lumipas mula nang makabalik ako rito sa Sitio Mahiwaga. Tahimik na ulit ang buhay ko noon. Hanggang sa dumating ang isang mag-asawa na biglang nagpapaalis ng mga tao. Sabi nila, bibilhin daw nila ang lupang kinatitirikan ng mga bahay namin. Nabulabog ang buong sitio, Sir Gimbal. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat, nang makita ko kung sino sila, sina Ma'am Lorna at Sir Anto, ang mga dating amo kong nang aabuso sa akin. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga taga-sitio para pigilan ang pagbili ng mga lupa. Wala kasing maipakikitang titulo ang mga taga rito, Sir Gimbal, dahil ang pagkakaalam ko, rights lamang ang hawak nila. Kaya, posibleng mapaalis nga kami rito kung matutuloy ang bentahan ng lupa. Dumalo ako sa pulong na ito. Subalit, kitang-kita kong ilag sa akin ng mga tao. Nang magtanong ang leader ng sitio kung may mungkahi ba kami sa kung paano sila mapipigilang bilhin ng malaking property ng lupa. Lakas loob akong nagtaas ng kamay at nagsalita. Alam kong marami sa inyo ang takot sa akin. Sa pamilya namin, sa lahi namin, tinatawag niyo mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Pero gusto kong marinig niyo to. Hindi kami masamang tao. Hindi kami nananakit kung walang dahilan. Bakit, Joy? Di ba kayo yung may mga orasyon? Yung mga nagdadasal ng Latin para manakit? Hindi lahat ng dasal ay para manakit. Minsan, para lang protektahan ng sarili. Para hindi apihin. Maniwala man o kayo hindi. Wala kaming ginagawang masama. Bakit ka bumalik dito, Joy? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Pero ngayon, ako naman ang may dapat ipagtanggol. Ang lupang ito. Sina Lorna at Anton. Oo, kilala ko sila. Sila yung mga amo kong nang abuso sa akin sa Maynila. Ginutom nila ako. Sinaktan. Pinagmulupitan. At ngayon, sila pa ang may ganang paalisin tayong lahat dito. Anong gagawin mo, Joy? Hindi ko sila papatayin, pero hindi rin nila ako basta-basta mahahapi ulit. Kukulamin ko sila para matakot silang bumalik dito. Kapag nangyari yun, wala kayong kailangang sabihin. Sabihin nyo lang, isinumpa ang lugar na to para matakot silang bilhin ng lugar na ito. Sir Gimbal, sinugundahan naman ako ni Nancy. Tumayo siya sa harapan at sinamahan ako. Mga kababayan, ako si Nancy, matalik na kaibigan ni Joy. Kilala ko na si Joy mula pagkabata. Oo, galing siya sa lahi ng mga mangkukulam. Pero kailan niyo ba siya nakitang nanakit? Ni minsan, wala, di ba? Kung tutuusin, mas mabait pa siya kaysa sa karamihan sa inyo. Bakit niya sinasabing kukulamin niyo yung mga mag-asawa? Dahil may dahilan siya. Hindi niyo alam kung anong hirap at pahirap ang dinanas niya sa mga yon. Pinagsamantalahan, sinaktan, pinagmalupitan. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan niya, kaya niyo bang manahimik lang? Pero baka madamay tayo niyan. Walang madadamay kung hindi tayo makikialam. Si Joy, gusto lang niyang protektahan ang sarili at ang lupang kinalakihan natin. Kung may dapat kayong katakutan, yung mga taong may kapangyarihang manakit ng walang konsensya. Hindi yung taong marunong lang manindigan. Kaya sana magkaisa muna tayo at magtiwala kay Joy. Hindi natin kayang lumaban sa kanila pagdating sa pera at kapangyarihan. Pero baka itong sinasabi ni Joy ang paspasang paraan para hindi nila tayo balikan. Salamat, Nancy. Ikaw lang talaga ang naniniwala sa akin. Hindi ako kailanman nagduda sa iyo, Joy. Alam kong mabuti kang tao. Kahit paanong sabihin nila. Makinig kayo. Mga kababaryo, hindi nyo ba naiintindihan? Kapag nagtagumpay si Joy sa gagawin niya, hindi lang niya mapoprotektahan ang sityo natin. Mapapatunayan din niyang hindi siya dapat katakutan.
Ano bang ibig sabihin mo, Nancy? Ibig kong sabihin, kapag nakita niyo na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya laban sa mga taong umapi sa kanya, baka sakaling matauhan kayo, baka sakaling maisip niyo na hindi lahat ng may dugong mangkukulam may masama. E di lalong matatakot ang mga tao sa kanya niyan. Hindi, kapag nagtagumpay si Joy, hahayaan na siyang mamuhay ng normal. Hindi niyo na siya iiwasan, hindi niyo na siya pagtatawanan. Mapapatunayan niya na may puso rin siya tulad natin. Gusto lang din niya ng mapayapang buhay na walang panghusga. Nancy, sana nga mangyari yan. Matagal ko ng pangarap na maramdaman kong isa lang din akong tao. Mangyayari yun, Joy. Maniwala ka. Darating din ang araw na hindi natakot ang titingin sa'yo, kundi respeto. Sir Gimbal, bumalik na naman sila Lorna at Anton. Dumating sila sa Sitio Mahiwaga. Galit na galit, pinapaalis ang mga tao. Sinasabing bibilhin na raw nila ang lupa. Pero bago pa man nila magawa ang gusto nila, kumilos na ang orasyong binitawan ko. Nakita kong unti-unting namantal ulit ang mga mukha nila, pati mga katawan. Parang sinususog ng hangin ang balat nila sa sobrang kati. Tahimik lang akong nakatayo. Pinagmasdan silang nagpapanik. Narinig ko si Nancy. Binubulong sa mga tao na kaya raw tinawag na Sitio Mahiwaga ang lugar namin ay dahil sa mga espiritong hindi dapat ginagali. At totoo yun, Sir Gimbal. Kasi ngayong araw, napatunayan ni na Lorna at Anton. May mga bagay talagang hindi mo dapat tinatangkaing kontrolin. Tinitigan ko sila ng diretso sa mga mata nila para subukin naman ang isa ko pang kapangyarihang natutuhan, ang hipnotismo. Saka ako lumapit sa kanila. Umalis na kayo. Hindi para sa inyo ang lupang ito. May sa Hiwaga ang Sitio Mahiwaga at hindi pinapaalis ng mga tagapangalagang espiritu ang mga taong dito ipinanganak. Ako si Joy, ang albularyo ng sitio. At sinasabi ko sa inyo, kung pipilitin yung kunin ng lupang ito, hindi kayo titigilin ng mga espiritu. Papasakitan nila ang buhay nyo. Ikaw, natatandaan kita. Ikaw yung babae sa panaginip ko. Yung laging nakatayo sa dilim. Nakangiti habang namamantalang balat ko. Hindi lang yun panaginip, Ma'am Lorna. Paalala yun ng ginawa nyong kasalanan. Pero pwede pa kayong makawala sa sumpa kung aalis na kayo rito at hindi babalik. Lorna, tama na to. Huwag na nating ituloy ang pagbili sa lupa. Wala na akong lakas para sa ganitong klase ng gulo. Oo na, aalis na kami. Wala namang maganda sa lugar na to. Puro kagubatan, puro kababalaghan. Sa iba na lang tayo maghanap ng mabibiling property. Mabuti yun. Kasi kapag lumayo na kayo sa Sitio Mahiwaga, mawawala rin ng sumpa. Pero tandaan nyo to, huwag nyo nang babalikan ng lupang hindi para sa inyo. Oo, aalis na kami. Aalis na kami. Aalis na kami. Sa bisa ng hipnotismo at sa pagnanais na gumaling ang mga pantal, tuluyan ang umalis sa Sitio Mahiwaga ang mag-asawa Sir Gimbal. Nagbunyi naman ang mga kababaryo ko sa mga nangyari at hindi sila makapaniwalang napaalis ko sina Lorna at Anton. Simula noon, Sir Gimbal, nakuha ko na ang respeto ng aking mga kababaryo. Hindi na sila takot sa akin. Kumukonsulta na sila sa akin kapag may nababati o nagkakasakit sa kanila. Ako naman, Sir Gimbal, sa halip na maging mangkukulam, mas minabuti kong maging ganap na albularyo para sa mga kababaryo ko. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal. Sana nagustuhan mo ang kwento ng kababalaghan ko. Hanggang sa muli. At bago po magtapos ang video natin ngayon, nais ko pong i-shoutout si Lucel de Lima at ang pamilya ng Ude family ng Bridge Pointe, Pampanga at kay Sheila Cinco, watching from Paranaque. At kung umabot po kayo sa parte ng bidyong ito, nais ko pong i-comment nyo kung taga saan kayo at i-comment nyo na rin po ang inyong pangalan para ma-shoutout ko po kayo sa susunod pa nating mga video. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, pindutin nyo na po ang notification bell button at huwag nyo na rin kalimutan i-like at i-share ang ating video para marami pang makapanood sa mga ganitong kababalaghan.